Malamig at sariwa ang hangin ng umaga sa Antipolo, Rizal. Sa isang makipot na eskinita sa Barangay Sta. Lucia, ang simpleng bahay ni Aling Soledad ay tila naiba sa karaniwan. Mula pa madaling araw, ang bakuran sa harap ay napuno na ng mga upuan, sariwang bulaklak, at mga puting telang banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Mula sa kusina, ang halimuyak ng ginigisang bawang at sibuyas para sa menudo at ang pinakuloang manok para sa afritada ay humahalo sa bango ng sampagita na nakasabit sa pintuan. Iyon ang araw ng kasal ni Angela, ang kaisa-isang anak na babae ni Aling Soledad, ang dalagang nagsilbing ilaw at pag-asa ng kanyang buhay. Ang mukha ni Aling Soledad ay masaya bagamat bakas ang pagod. Halos isang linggo na siyang walang tulog para ihanda ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Siya ang nagtahi ng mga mantel, nag-ayos ng mga bulaklak, at nagluto mismo ng paboritong biko ng anak. Para sa babaeng nasa katanghalian ng kanyang buhay, ang simpleng selebrasyong ito ay isang pangarap na natupad. Bunga ito ng ilang dekada ng pagtatrabaho, pagtitinda ng gulay sa palengke at pananahi para sa mga kapitbahay. Ngayon, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay magbubunga na dahil ikakasal na si Angela kay Marco. Isang magalang at edukadong lalaki na nakilala nito sa opisina kung saan ito nagtatrabaho. Isang malamyos na tugtuging SFE ang maririnig mula sa isang maliit na speaker. Ang mga bata ay nagtatakbuhan habang may hawak na mga lobo. Sa sala, ang mga kamag-anak at kapitbahay ay siksikan, bumabati sa may bahay habang nag-aabot ng mga sobre at nagbibigay ng matatamis na ngiti. Paulit-ulit na pinipigilan ni Aling Soledad ang kanyang mga luha. Sa kanyang puso, bumubulong siya. Sa wakas, ang kanyang yumaong asawa ay tiyak na nakangiti na rin sa kabilang buhay, masayang pinagmamasdan ang kaligayahan ng kanilang anak. Sa silid sa ikalawang palapag, nakaupo si Angela sa harap ng isang malaking salamin. Ang suot niyang simpleng puting bestida ay kumikinang sa sinag ng araw na tumatago sa kortina. Sa likod niya, si Lani, ang kanyang matalik na kaibigan mula high school, ay tinutulungang ayusin ang kanyang belo. Ang mukha ni Angela ay nagliliwanag, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Sa araw na ito, iiwan na niya ang pagiging dalaga, iiwan ang maliit na bahay kung saan siya lumaki kasama ang kanyang ina. Umiti si Lani at marahang bumulong na si Angela ay napakaganda, para raw isang diwata. Yumuko si Angela dahil sa hiya at sumagot sa mahinang boses na ang ganda niya ay dahil lamang sa mga panalangin ng kanyang ina. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hangin mula sa bintana ay marahang nagpapagalaw sa kortina. Mula sa ibaba, narinig ang tawag ng mga ale, hudyat na nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Niyakap ni Lani si Angela, bago bumaba, iniwan ang dalaga ng sandali upang mapakalma ang sarili. Umakyat si Aling Soledad sa ikalawang palapag, may dalang isang basong maligamgam na tubig na may pulot. Kumatok siya ng marahan at napangiti nang makita ang anak na handang-handa na. Sa paningin ng isang ina, si Angela ay isang anghel. Natigilan siya ng ilang segundo, nais na itatak sa kanyang puso ang sandaling iyon magpakailanman. Lumapit siya, inayos ang maliit na tupi sa balikat ng anak, at bumulong na sana'y manatili siyang matatag at mapagpasensya sa pagbuo ng sariling pamilya. Hinalikan ni Angela ang kamay ng kanyang ina, at tumulo ang luha sa kanyang makinis na pisngi. Hindi na rin napigilan ni Aling Soledad ang pag-iyak. Nagyakapan sila ng matagal sa katahimikan. 10:00 na ng umaga. Nang magbago ang musika at naging mas masigla, dumating si Marco, ang lalaking ikakasal, kasama ang kanyang pamilya. Ang mga kapitbahay ay tumayo sa harap ng bahay, sumalubong sa grupo na may palakpakan at masayang sigawan. Ang dating makulimlim na panahon ay biglang naging maaraw. Sa ilalim ng puting tolda, nagsimulang maupo ang mga bisita, tinatangkilik ang handang kanin, lechon at fruit salad. Sa isang sulok, isang batang litratista ang abala sa pag-aayos ng mga bisita para sa litrato kasama ang bagong kasal. Si Marco at Angela ay bagay na bagay habang nakatayo sa kanilang munting entablado. Nakasuot si Marco ng abuhin na barong Tagalog, habang si Angela ay may malambing na ngiti sa kanyang tabi. Magalang nilang kinakamayan ang bawat bisita. Si Aling Soledad ay nakatayo malapit sa pinto, paminsan-minsan ay pinupunasan ang pawis sa noo habang patuloy na yumuyuko para bumati.
hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, nagpapasalamat siya dahil lahat ay nagiging maayos. Sabi ng lahat ng dumalo, napakaswerte ni Angela na magkaroon ng inang tulad ni Aling Soledad at asawang kasing bait ni Marco. Ngunit sa gitna ng kasayahan, walang nakapansin na mula sa malayo, sa kabilang panig ng eskinita, may isang taong nagmamasid sa bahay. Isang binatang nakaitim na jacket ang nakatayo sa likod ng isang puno ng mangga. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng asul na face mask. Matalim ang kanyang mga mata habang nakatitig sa direksyon ng bahay. May hinawakan siya sa bulsa ng pantalon at dahan-dahang umalis. Walang nakakilala sa kanya at walang nag-abala. Lahat ay abala sa kaligayahan ng araw na iyon. Pagsapit ng tanghali, lalong sumigla ang pista. Ang tawanan ng mga bisita ay humalo sa musikang pop mula sa speaker. Ang mga bata ay sumasayaw sa harap ng maliit na entablado. Ang mga binata ay tumutulong sa paghahain ng inumin. Sa gitna ng ingay, napatingin si Angela sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Pakiramdam niya ay may narinig siyang mga yabag sa itaas, ngunit agad niya itong iwinaksi, iniisip na hangin lang iyon o isang bisitang naligaw ng daan. Hindi nagtagal, bumalik si Aling Soledad sa kusina upang tiyaking handa na ang karagdagang pagkain. Hindi niya alam na ilang minuto mula ngayon, ang kanyang munting mundo ay guguho. Ang langit ng Antipolo ay nanatiling maliwanag, ang mga ibon ay humuhuni pa rin sa mga bubong ng kapitbahay, at ang musika ay marahan pa ring tumutugtog. Tila walang magbabago. Ngunit iba na ang isinulat ng tadhana. Isang kwentong gagawing pinakamadilim na alaala ang masayang araw na iyon para sa lahat ng naroroon. Mula pa lamang sa pagputok ng liwanag, ang tunog ng mga kaldero at kawali ay nag-umpugan na sa maliit na kusina ni Aling Soledad. Ang manipis na usok mula sa kalan ay kumakalat sa bakuran, humahalo sa bango ng tanglad at dahon ng laurel. Nakasuot ang babae ng isang luma ngunit malinis na bestida. Simple lang ang kanyang pagkakatali sa buhok, pagod ang kanyang mukha, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwing may maririnig siyang mga bisitang dumarating. Sa araw na ito, ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon ay magbubunga. Si Angela, ang kanyang kaisa-isang anak, ay opisyal ng magiging asawa. Tinitigan ni Aling Soledad ang isang lumang litrato sa dingding ng kanilang kainan. Naroon siya kasama ang kanyang yumaong asawang si Mang Ruben, at ang maliit na si Angela na noon ay nag-aaral pa lamang maglakad. Mahigit 12 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa construction site. Mula noon, ang kanyang buhay ay naging isang mahabang serye ng pagpupunyagi. Nagtinda siya ng gulay, naglaba para sa mga kapitbahay. Kahit ano, basta't makapag-aral si Angela. Madalas, tinitiis niya ang gutom para lang makabili ng libro para sa anak. Ngayong nakikita niyang suot ni Angela ang puting bestida at masayang nakangiti, tila nawala lahat ng kanyang pagod. Ang mga kapitbahay ay sagsagan sa pag-aalok ng tulong. Si Aling Yuni mula sa kabilang bahay ay nagdala ng sapin-sapin. Si Mang Darto naman ay nagpahiram ng malaking bentilador. Ang diwa ng bayanihan sa kanilang komunidad ay mainit, parang isang malaking pamilyang sama-samang nagagalak. Paulit-ulit na nagpasalamat si Aling Soledad, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam niyang kung wala ang tulong ng lahat, hindi magiging ganito kasaya ang pista. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ng pasasalamat, may isang damdaming mahirap ipaliwanag. Isang halo-halong emosyon ng saya, pagmamalaki at lungkot. Dahil ilang sandali na lang, maghihiwalay na sila ng anak na naging buong mundo niya. Paminsan-minsan, tumitingin si Aling Soledad sa hagdanan patungo sa silid sa itaas. Naiisip niya si Angela na nakaupo sa harap ng salamin na may kumakabang dibdib habang inaalala ang pagkabata ng dalaga. Dati, madalas maghintay si Angela sa harap ng bahay tuwing hapon, nag-aabang sa kanyang inang umuwi na may dalang isang supot ng mga nalantang gulay. Lumaki ang dalaga na walang gaanong laruan, ngunit laging nakangiti. Naaalala pa ni Aling Soledad noong sinabi ni Angela na balang araw ay gusto niyang magtrabaho sa opisina para hindi na kailanganin ng kanyang ina na magtinda sa ilalim ng init ng araw. Ang pangakong iyon ay natupad na. Maayos na ang buhay ni Angela, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya at ngayon ay ikakasal sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya.
Sa harap ng bahay, si Lani ay tumutulong sa pag-aayos ng mga bulaklak na sampagita sa entablado. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Aling Soledad na abala sa pagsusuri ng pagkain. Naantig ang kanyang puso sa hitsura ng ina. Alam na alam ni Lani kung gaano kahirap ang kanilang buhay noon. Nakita niya minsan si Angela na kumakain ng kanin at bagoong lamang dahil naantala ang sahod ng kanyang ina. Ang lahat ng alaalang iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Lani na karapat-dapat si Angela sa kaligayahan. Ngunit ewan kung bakit, mula pa kaninang umaga, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ni Angela, isang buwan na ang nakalipas na may isang tao, mula sa kanyang nakaraan, na patuloy na sumusubok na makipag-ugnayan sa kanya. Tumawa lang si Angela noon at sinabing, binura ko na ang lahat ng lumang alaala. Sinubukan ni Lani na iwaksi ang kanyang kaba, kinukumbinsi ang sarili na sa araw na ito, puro kaligayahan lamang ang dapat maramdaman. Samantala, sa kusina, sandaling huminto si Aling Soledad para huminga. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa asul na langit na nagsisimula ng lumiwanag. Sa kanyang puso, taimtim siyang nanalangin. Hiniling niya na bigyan si Angela ng isang mapayapang pagsasama, na ang asawa ng kanyang anak ay maging isang mabuting tagapagtanggol, na ingatan sila ng Diyos mula sa lahat ng kapahamakan. Marahan na gumalaw ang kanyang mga labi habang binibigkas ang isang panalangin sa Tagalog na madalas niyang gamitin mula pagkabata. Isang dasal ng isang ina na taos puso, simple, ngunit napakalakas. Hindi nagtagal, dumating si Marco kasama ang kanyang pamilya. Sinalubong sila ni Aling Soledad sa pinto, nanginginig ang mga kamay dahil sa tuwa. Yumuko siya ng may paggalang sa mga magulang ni Marco, at kinamayan ang lalaking ikakasal na mukhang magalang at may maamong mukha. Sa kanyang isip, sinabi niya, aalagaan ng lalaking ito si Angela ng mabuti. Tinitigan niya si Marco na parang sarili niyang anak. Marahan pa siyang bumulong, ipinagkakatiwala ang kanyang anak na babae sa nanginginig na boses. Tumango lamang si Marco na may namumuong luha sa mga mata. Nang maganap ang seremonya, bumalot ang katahimikan sa silid. Ang mga salita ng pag-iisang dibdib ay binigkas ng may katatagan. Ilang kapitbahay ang napigil ang hininga at sabay-sabay na nagpasalamat ng basbasan sila ng pari. Ipinikit ni Aling Soledad ang kanyang mga mata. Walang tunog na tumulo ang kanyang mga luha. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ng kanyang asawa, na tila nakangiti mula sa malayo. Lahat ng paghihirap, lahat ng mahabang gabi ng panalangin at luha, ngayon ay nagbunga ng matamis. Matapos ang opisyal na seremonya, dahan-dahang naglakad si Aling Soledad sa isang sulok ng bakuran. Umupo siya sa isang kahoy na bangko, pinunasan ang basang pisngi. Sa kanyang harapan, masayang kumakain ang mga bisita. Narinig niya ang tawanan ni na Angela at Marco sa entablado, ang malamyos na musika, at ang bango ng sampagita na pumupuno sa hangin. Inakala niyang sa wakas ay kumpleto na ang kanyang buhay, hindi niya alam na ang dapit-hapon ng araw na iyon ay magiging simula ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Mula sa malayo, isang itim na uwak ang dumapo sa bubong ng bahay, naglabas ng isang paos na tunog na nagpalingon sa ilan. Ngunit walang nag-isip na ito'y isang masamang pangitain. Para sa kanila, ito'y isang pagkakataon lamang. Ngumiti si Aling Soledad habang nakatingin sa langit. Marahan siyang bumulong, sana maging maayos ang lahat. Hindi niya alam na ang dasal na iyon ay malapit ng maging isang mahabang sigao sa parehong hapon. Ang tanghali ay unti-unting nagiging hapon nang umabot sa kasukdulan ang pista sa bakuran. Isang malamyos na musikang pihi ang tumutugtog. Ang mga bisita ay nagtatawanan pa rin. Ang mga bata ay tumatakbo na may hawak na makukulay na lobo. Si Aling Soledad ay naglalakad-lakad, tinitiyak na bawat bisita ay nasisilbihan ng maayos. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Tila hindi siya napapagod, paminsan-minsan lamang humihinto para batiin ang isang matagal ng kaibigan na dumating para mag-abot ng pagbati. Mga bandang 11:00. Isang kapitbahay ang lumapit at bumulong na malapit nang umalis ang bagong kasal patungo sa bahay ni Marco para sa susunod na bahagi ng selebrasyon. Bahagyang nagulat si Aling Soledad. Tumingin siya sa entablado, ngunit hindi niya nakita si Angela roon.
Kakaalis lang ng dalaga, nagpaalam na aakyat sandali sa kanyang silid. Sabi niya ay magpapalit lang ng alampay at aayusin ang kanyang make-up. Tumingin si Aling Soledad sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Walang anumang ingay mula sa itaas. Inisip niyang baka abala pa si Angela sa pag-aayos. Lumipas ang ilang minuto, lumapit ang isang tauhan mula sa catering at nagtanong tungkol sa karagdagang pagkain. Nagmamadaling sumagot si Aling Soledad at muling tumingin sa hagdanan. Nagsimula ng hindi mapakali ang kanyang puso. Karaniwan, mabilis kumilos si Angela, ayaw niyang pinaghihintay ang mga bisita. Inilapag niya ang isang tray ng baso sa mesa at nagpa siyang umakyat. Ang kahoy na hagdanan ay makitid at umuugong sa bawat tapak. Sa ibaba, umaalingaw pa rin ang musika at tawanan. Ngunit habang paakyat siya, lalong nagiging tahimik ang paligid. Ang pasilyo patungo sa silid ay kakaiba, payapa at malamig na tila hiwalay sa mundo sa ibaba. Ang pinto ng silid ng bagong kasal ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, nakikita ang isang sinag ng malamlam na ilaw. Marahang tumawag si Aling Soledad, tinawag ang pangalan ng kanyang anak sa malambing na tono, tulad noong bata pa si Angela. Walang sumagot. Sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, nanginginig na ang kanyang boses. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Dahan-dahang umugong ang bisagra. Ang amoy ng sampagita mula sa mga palamuti ay humalo sa isang kakaibang amoy, metaliko at malansa. Ang kanyang paningin ay napako sa kama na natatakpan ng puting tela na may mga pulang laso. Sa ibabaw nito, tahimik na nakahiga ang katawan ni Angela, buo pa rin ang suot na bestida. Sa isang iglap, hindi makahinga si Aling Soledad. Nakatayo siyang tulala sa may pintuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang puting bestida ay puno na ngayon ng madilim na pulang kulay, bumubuo ng mga walang awang batik sa buong tela. Ang mga kamay ni Angela ay nakalaylay sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay nakalugay, natatakpan ang bahagi ng kanyang maputlang mukha. Ang mga matang dati ilaging masaya ay nakabukas ngayon, nakatitig ng walang buhay sa kisam. Ang ingay mula sa ibaba ay tila naglaho. Huminto ang mundo. Humakbang si Aling Soledad. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw na malapit nang kumawala. Hirap siyang huminga. Sa mahabang mga segundong iyon, umasa siyang lahat ng ito ay isang masamang panaginip na magigising ang kanyang anak at ngingiti tulad ng dati. Ngunit ang dugo sa kumot ay basa pa, tumutulo sa sahig na kahoy, totoo at malupit. Sa wakas, kumawala ang sigaw, mahaba at matinis, tumago sa bawat sulok ng bahay. Biglang huminto ang musika. Lumingon ang mga bisita, naguguluhan. Si Marco, na nakaupo kasama ang mga kaibigan, ay biglang tumayo. Nahulog at nabasag ang baso sa kanyang kamay. Tumakbo siya paakyat ng hagdan, nanginginig ang mga hakbang. Sinundan siya ng ilang lalaki. Sa itaas, natagpuan nila si Aling Soledad na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanlalambot, ang mga kamay ay nakaunat patungo sa kama. Tumingin si Marco sa parehong direksyon at natigilan. Gumuho ang mundo sa kanyang paligid. Tumakbo siya sa gilid ng kama, nyugyog ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang sigaw ng pagkawala ng pag-asa. Yumuko ang lahat sa silid. Ang ibang babae ay tinakpan ang kanilang mukha, hindi kayang tumingin. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang tumakbo pababa para humingi ng tulong. Ang mga bisita ay nanigas, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang puting tolda sa bakuran ay tila naging malungkot. Ang mga lobo na kanina ilumilipad ay dahan-dahang nawala ng hangin. Ilang minuto ang lumipas, ang tunog ng sirena ng pulis at ambulansya ang bumasag sa katahimikan. Ang maliit na eskinita sa harap ng bahay ni Aling Soledad ay napuno ng mga taong gustong malaman kung ano ang nangyari. Naglagay ang mga pulis ng dilaw na linya, kinukuha ang pahayag ng sinumang nasa bahay noong nangyari ito. Sa loob ng silid, tinakpan ng mga mediko ang katawan ni Angela ng isang malinis na puting tela. Si Aling Soledad, nakagigising lang, ay muling sumigaw at sinubukang abutin ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ng dalawang kapitbahay habang umiiyak. Nakaupo si Marco sa sahig, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay.
Sa kanyang paligid, ang silid na ilang oras lang ang nakalipas ay puno ng kaligayahan ay naging pinakatahimik na lugar sa mundo. Sa isang sulok ng silid, sa ilalim ng kama, natagpuan ng isang pulis ang isang maliit na bagay na kumikinang sa gitna ng dugo. Isang kutsilyo sa kusina, simple at mura. Walang nakakaalam na ang bagay na iyon ang magiging susi sa isang malaking misteryo na malapit ng yumanig sa buong Antipolo. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng hapon sa Antipolo. Ang makipot na kalye sa harap ng bahay ni Aling Soledad ay napuno ng mga tao. Ang mga kapitbahay ay nagsisiksikan, ang ilan ay umiiyak, ang iba ay tinatakpan ang bibig sa hindi makapaniwalang pangyayari. Ilang oras lamang ang nakalipas, ang lugar na ito ay puno ng tawanan, ngayon ay naging isang dagat ng luha. Ang mga puting lobo na nakasabit sa tolda ay dahan-dahang umimpis, at ang mga sampagita sa entablado ay nagsimulang malanta. Mabilis na dumating ang mga pulis mula sa Antipolo City Police Station. Si Major de la Cruz, isang lalaking nasa katanghalian ng buhay na may seryosong mukha, ngunit kalmadong kilos, ay bumaba mula sa kanyang sasakyan. Tumingin siya sa paligid ng may matalas na mata, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Matagal na siyang naglilingkod sa Rizal at marami ng kasong nahawakan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na tinawag siya sa isang lugar ng pagpatay na nangyari sa gitna ng isang kasalan. Isang trahedyang hindi ka panipaniwala. Nakaupo si Aling Soledad sa sala, pinalilibutan ng mga kapitbahay na sumusubok na pakalmahin siya. Maputla ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata. Paminsan-minsan, tinatawag niya ang pangalan ni Angela sa mahinang boses na para bang naririnig pa siya ng anak. Sa tabi niya, umiiyak si Lani habang hawak ang kamay ng ina, paulit-ulit na sinasabing tiyak na payapa na si Angela sa piling ng Diyos. Sa silid sa itaas, naglagay ang mga pulis ng dilaw na linya sa paligid ng kama. Tahimik na nagtatrabaho ang mga tauhan ng soko, kinukunan ng litrato ang bawat sulok ng silid. Ang puting kumot ay inilagay na sa isang malaking plastic bag kasama ang bestidang puno ng dugo. Dahan-dahang naglakad si Major de la Cruz, nagmamasid. Maingat ang kanyang mga hakbang upang hindi makatapak ng anumang mahalagang ebidensya. Sa sahig malapit sa kama, nakita niya ang maliliit na patak ng dugo na patungo sa banyo. Binuksan niya ang pinto ng banyo. Bukas pa ang ilaw. Sa lababo, may natirang tubig na kulay rosas at mga bakas ng sabon. Lumapit si Major de la Cruz, nakakunot ang noo. Alam niyang may nagtangkang maglinis ng dugo dito. Ang salarin ay hindi lang pumatay, nagawa pa nitong maghugas ng kamay bago umalis. Ito ay tanda na kalmado ang taong iyon, hindi isang bigla ang pumatay. Samantala, sa bakuran, unti-unting umaalis ang mga bisita. Wala nang musika, wala nang tawanan, tanging tunog lamang ng mabibigat na hakbang at mga bulong ng takot. Nakaupo pa rin si Marco sa isang silya malapit sa hagdan. Nanginginig ang kanyang katawan, namamaga ang kanyang mga mata. Hindi pa siya makapagsalita. Sa tuwing may magtatanong, umiiling lang siya. Basag ang kanyang puso, wasak ang kanyang isipan. Nilapitan siya ni Major de la Cruz. Sa malumanay na boses, sinabi niyang subukang alalahanin ni Marco kung sino ang posibleng umakyat sa ikalawang palapag bago ang insidente. Dahan-dahang umiling si Marco, sinabing mula umaga, walang estranghero sa bahay. Lahat ng bisita ay pamilya at kapitbahay. Sigurado siyang walang kaaway si Angela. Sa labas ng bahay, nagsimulang dumating ang mga mamamahayag. Sinubukan silang pigilan ng mga pulis. Ang mga ilaw ng kamera ay sumisiklab, tinatamaan ang mga mukha ng mga taong umiiyak. Ang Antipolo noong hapong iyon ay naging saksi sa isang di mailarawang kalungkutan. Inutusan ni Major de la Cruz ang kanyang mga tauhan na suriin ang lahat ng bisitang dumalo. Humingi rin siya ng listahan ng mga empleyado ng catering, ng litratista, at ng banda. Sa kanyang isip, alam niyang ang salarin ay hindi isang tagalabas na napadaan lang. Isang taong kilala ang bahay na ito at alam kung nasaan ang silid ng bagong kasal. Pagsapit ng gabi, sinindihan na ang mga ilaw sa paligid ng bahay. Dahan-dahang bumuhos ang ambon, nagdagdag sa kalungkutan ng paligid. Dinala ng mga pulis ang labi ni Angela sa isang punerarya para sa otopsya. Sumigaw si Aling Soledad nang umandar ang sasakyan, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na parang tinatawag ang isang kaluluwang hindi pa umaalis.
Niyakap siya ni Lani ng mahigpit, sinusubukang pigilan ang katawan ng ina na bumagsak. Nakatayo si Marco sa harap ng bahay, pinagmamasdan ang kumikislap na ilaw ng sasakyan na papalayo. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, paos ang boses ng bumulong na hahanapin niya kung sino man ang gumawa nito. Narinig ni Major de la Cruz ang mga salitang iyon, tinitigan ang binata ng may awa, at marahang sinabi na hahanapin ng batas ang katotohanan. Sa loob ng silid na ngayon ay tahimik, may natagpuan ang mga taga-Soko na lalong nagpatindi sa tensyon. Sa ilalim ng tokador, may isang maliit na handbag na kulay krema. Sa loob nito ay may pitaka, cellphone, at ilang sobre ng perang regalo sa kasal. Lahat ay buo pa, walang senyales ng pagnanakaw. Huminga ng malalim si Major de la Cruz. Muli siyang tumingin sa magulong kama. Doon niya nakita ang anino ng isang kandilang palamuti na namatay na, nag-iwan ng amoy ng sunog na wax. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip ang mga huling sandali ng dalaga. May pumasok ng tahimik, marahil ay tinawag ang kanyang pangalan, at tinapos ang kanyang buhay sa katahimikan. Alam niyang hindi ito pagpatay dahil sa pera. Ito ay paghihiganti na nag-ugat mula sa isang pusong madilim. Habang lumalalim ang gabi, nananatili pa rin ang police line sa paligid ng bahay. Ang tolda ng kasal ay naiwang nakatayo, basa ng ulan, na tila isang piping saksi sa kaligayahang naging pighati. Si Aling Soledad ay humihikbi pa rin sa balikat ni Lani. Sa labas ng bakod, nagkukumpulan pa rin ang mga residente, nagbubulungan na may maputlang mukha. Kakaunti sa kanila ang naglakas loob na tumitig ng matagal sa bahay. Alam ng lahat na sa araw na iyon, nawalan ng isang piraso ng kaligayahan ang kanilang komunidad, pinalitan ng isang madilim na anino na maaalala nila habang buhay. Kinabukasan, nababalot pa rin ng manipis na hamog ang Antipolo. Ang malamig na hangin ay tumatago sa mga dahon sa bakuran ni Aling Soledad na ngayon ay tahimik. Wala nang musika, wala nang amoy ng pagkain, tanging mga tuyong bulaklak ng sampagita na nagkalat sa sahig. Nakaharang pa rin ang police line, kaya't sinumang dumaan ay yumuyuko sa takot. Ang bahay na kahapon ay saksi sa kaligayahan ay naging isang lugar ng pighati. Dumating muli si Major de la Cruz, kasama ang kanyang grupo. Tinitigan niya ang bahay ng may mabigat na damdamin. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang mukha ni Angela sa kanyang puting bestida. Alam niyang hindi pabor sa kanila ang oras. Habang tumatagal ang kalayaan ng salarin, mas malaki ang pagkakataong maglaho ito ng walang bakas. Sa sala, tahimik na nakaupo si Marco. Pula ang kanyang mga mata, naninigas ang kanyang mukha. Kasama niya si Lani at ilang malalapit na kamag-anak mula sa probinsya. Si Aling Soledad ay nasa likod na silid pa rin, binabantayan ang dalawang kapitbahay. Buong gabi siyang umiyak hanggang sa manghina. Hindi pa niya kayang makipag-usap. Binuksan ni Major de la Cruz ang kanyang kwaderno. Nagsimula siya sa pinakapangunahing tanong. Sino-sino ang nasa bahay noong nangyari ang krimen? Inilista ng mga pulis ang bawat pangalan ng bisita at manggagawa. Umabot sa daan-daang tao ang bilang. Ngunit walang ulat tungkol sa isang kahina-hinalang estranghero. Lahat ng dumating ay pamilya, kaibigan, kapitbahay. Sa itaas, muling nagsagawa ng pagsusuri ang Soko. Kinuha nila ang mga fingerprint mula sa hawakan ng pinto, tokador, at hawakan ng hagdan. Ilang oras ang lumipas, bumaba ang isang pulis na may dalang paunang resulta. Walang senyales ng puwersahang pagpasok, walang sirang bintana. Pumasok ang salarin sa isang hindi nakakandadong pinto. Hindi siya nagpumilit. Alam niya kung paano pumasok. Pagsapit ng hapon, dumating ang resulta ng otopsya mula sa ospital. Ayon sa doktor, namatay si Angela bandang alas 11 ng umaga, ilang minuto lamang matapos siyang huling makita sa entablado. Ang mga saksak sa dibdib at lieg ay nagpapakita ng matinding galit, ngunit walang malinaw na senyales ng paglaban. Marahil ay kilala ng biktima ang salarin at hindi naghinala. Matagal na tinitigan ni Rahman ang ulat. Iniisip niya ang isang lohikal na dahilan. Ang unang posibilidad na pumasok sa isip niya ay pagnanakaw. Baka nagtangkang magnakaw ng pera o regalo ang salarin at nahuli ng biktima. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suriin ang mga ari-arian sa silid. Isa-isang sinuri ang mga gamit.
Lahat ng sobrang may pera ay buo pa rin. Walang bukas. Ang mga alahas na suot ni Angela ay hindi nawawala. Nang matagpuan, ang handbag sa tokador ay mailamang pitaka, cellphone, at susi ng motor. Walang kahit isang bagay na nawawala. Ipinikit ni Rahman ang kanyang mga mata. Agad na gumuho ang teorya ng pagnanakaw. Tumayo siya sa gitna ng ngayong bakanting silid at tumingin sa paligid. Lahat ay tila payapa. Masyadong payapa para sa isang lugar ng pagpatay. Tanging mga tuyong mansa ng dugo sa sahig at isang amoy ng halumigmig ang naroroon. Alam niyang hindi dumating ang pumatay para magnakaw. Dumating siya para sa isang bagay lamang, ang tapusin ang buhay ni Angela. Lumapit si Lani na may dalang isang basong tubig para kay Marco na mukhang pagod. Nang makita si Major de la Cruz, nag-atubili siya ngunit sa huli ay nagsalita. Sinabi niyang ikinuwento minsan ni Angela ang tungkol sa isang tao mula sa kanyang nakaraan na patuloy na sumusubok na makipag-ugnayan sa kanya. Nanigas ang mukha ni de la Cruz. Hiniling niyang magpaliwanag pa si Lani. Yumuko si Lani. Sinabi niyang ilang buwan na ang nakalipas, nakatanggap si Angela ng text message mula sa kanyang dating kasintahan, isang lalaking nagngangalang David. Naging magkasintahan sila ilang taon na ang nakalipas noong kolehiyo. Naging masama ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi alam ni Lani ang detalye, ngunit naaalala niyang sinabi ni Angela na mahirap tanggapin ni David ang paghihiwalay. Ang huling mensaheng ipinadala ng lalaki ay may kakaibang mga salita, parang isang banta, ngunit hindi ito pinansin ni Angela. Mabilis na isinulat ni Major de la Cruz ang pangalan. Tinitigan niya si Lani, tinanong kung naitago pa niya ang mensahe. Umiling si Lani ngunit sinabing ipinakita minsan ni Angela ang screenshot ng mensahe sa kanyang cellphone. Agad na kinuha ng mga pulis ang cellphone ni Angela mula sa handbag sa silid. Ipinadala nila ito sa Digital Forensics Unit para sa mas malalim na pagsusuri. Samantala, lumabas na si Aling Soledad mula sa likod na silid. Mabigat ang kanyang mga hakbang, namamaga ang mukha dahil sa pag-iyak. Tumayo si Major de la Cruz para salubungin siya ng may paggalang. Nagsalita siya sa mahinang boses, puno ng pakikiramay, tinanong kung kilala niya ang isang taong nagngangalang David. Matagalan na nahimik si Aling Soledad bago dahan-dahang tumango. Ikinuwento niyang madalas dumalaw si David noon sa kanilang bahay, tumutulong sa pag-aayos ng telebisyon, minsan ay hinahatid si Angela sa trabaho. Ngunit matapos makipaghiwalay si Angela sa kanya, ayaw ng pag-usapan ng anak ang lalaki. Sinabi lang niyang si David ay magaspang, madaling magalit at madalas mag-akusa ng walang dahilan. Seryosong nakinig si De La Cruz. Nararamdaman niyang nagsisimula ng luminaw ang direksyon ng investigasyon, ngunit ayaw niyang magmadali. Hinihintay pa niya ang resulta ng digital analysis at mga fingerprint. Bago umalis ng gabing iyon, muli siyang tumingin sa silid sa ikalawang palapag. Patay na ang ilaw, ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagtatago pa rin ang silid na iyon ng isang malaking sikreto. Nang lumabas siya, muling bumuhos ang ambon. Sa bakuran, nakaupo si Aling Soledad, nakatitig sa entabladong nakatayo pa rin. Niyakap niya ang litrato ni Angela at marahang bumulong, humihiling na maging payapa ang kanyang anak sa piling ng Diyos. Sa likod niya, nangako si Major de la Cruz sa kanyang sarili na hahanapin niya kung sino man ang sumira sa kaligayahan ng isang simpleng ina. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Antipolo. Naging tahimik na ang mga kalye sa paligid ng bahay ni Aling Soledad. Tanging tunog lamang ng mga kuliglig at patak ng ulan ang maririnig. Sa sala, isang maliit na kandila ang nakasindi sa harap ng litrato ni Angela na nakapatong na ngayon sa isang mesang kahoy. Ang dalaga ay may malambing na ngiti sa isang simpleng frame. Ngunit, sinumang tumingin dito ay yumuyuko na lamang dahil ang ngiting iyon ay hindi na nila muling makikita. Nasa lokasyon pa rin si Major de la Cruz. Tumanggi siyang umuwi hanggat hindi nakakahanap ng malinaw na direksyon sa investigasyon. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng paunang resulta ng pagsusuri. Nasuri na ang mga fingerprint mula sa hawakan ng pinto at tokador, ngunit lahat ay pag-aari ng biktima at ng mga miyembro ng pamilya. Walang fingerprints ng estranghero. Tila gumamit ng guwantes ang salarin o sadyang binura ang kanyang mga bakas.
Alam ng taong ito ang kanyang ginagawa, alam kung paano itago ang kasalanan. Mabilis na lumapit ang isang batang pulis. Inabot niya ang isang cellphone na nalinis na mula sa tuyong dugo. Binuksan ni Major de la Cruz ang resulta ng digital examination mula sa telepono. May ilang lumang mensahe mula sa isang taong nagngangalang David. Ang huling mensahe ay ipinadala 3 buwan bago ang kasal. Dahil sa nilalaman nito, matagal na tinitigan ni de la Cruz ang screen. Maikli ngunit matalim ang mga salita. Isinulat ni David na kung hindi niya makukuha si Angela, walang sinuman sa mundo ang maaaring magmay-ari sa kanya. Sinabi rin niyang sa araw ng kasal, darating siya na may dalang regalo. Huminga ng malalim si de la Cruz. Ilang dekada na siyang naglilingkod at marami nang nabasang mga banta. Ngunit sa tuwing makakatagpo siya ng mga salitang isinilang mula sa puot na tulad nito, nanginginig pa rin ang kanyang puso. Tinitigan niya ang cellphone, pagkatapos ay ang litrato ni Angela sa mesa. At alam niyang ang mensaheng iyon ay hindi isang walang lamang banta. Kinabukasan, tumawag siya ng ilang karagdagang saksi. Ang mga caterer, musikero, litratista, at mga kapitbahay na dumalo sa pista ay isa-isang kinuhaan ng pahayag. Ilan sa kanila ay pareho ang sinabi. Habang nagaganap ang pista, nakita nila ang isang binatang nakatayo sa malayo, malapit sa bakod. Nakasuot siya ng itim na jacket at asul na face mask, hindi nakikipag-usap kaninuman. May nag-akala na bahagi siya ng documentation team. Ngunit nang subukan nilang batiin, yumuko lamang ang lalaki at lumayo. Isang bisita pa ang umaming nakita siyang umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag bago pa man tumugtog ng mas malakas ang musika. Maingat na isinulat ni Major de la Cruz ang bawat salita. Alam niyang ang maliliit na testimonya na tulad nito ay madalas na nagiging susi sa malalaking kaso. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang video recording mula sa litratista. Sa kanyang isip, nagsisimula ng magkabit-kabit ang mga piraso ng kwento, bumubuo ng isang madilim na anino. Ngunit, bilang isang investigador, ayaw niyang magmadali. Ang katotohanan ay dapat dumating na may ebidensya, hindi kutob. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, nakaupo si Aling Soledad sa likod bahay kasama si Lani. Bumuhos ang ambon, binabasa ang maliit na hardin kung saan ang mga rosas na dating itinanim ni Angela ay nalanta na. Tinitigan ng ina ang mga bulaklak na unti-unting nalalaglag ang mga talulot na tila nakikidalamhati. Hinawakan ni Lani ang kamay ni Aling Soledad at sinubukang pakalmahin, sinasabing tiyak na mahahanap ng pulisya kung sino ang sumira sa kanilang buhay. Dahan-dahang tumango ang ina. Halos hindi marinig ang kanyang boses nang sabihin niyang walang krimen na maaaring magtago magpakailanman sa mata ng Diyos. Matagal na nanahimik si Lani. Pagkatapos ay may naalala siya. Ilang araw bago ang kasal, madalas na mukhang balisa si Angela sa tuwing makakatanggap ng mensahe sa kanyang cellphone. Minsan, lumalabas siya sa gabi sa beranda para lang umupo mag-isa at tumingin sa langit. Nang tanungin ni Lani kung ano ang nangyayari, ngumiti lamang si Angela at sumagot na nagdarasal siya na maging maayos ang lahat. Nagsisisi si Lani dahil hindi niya pinilit si Angela na magkwento pa. Pagsapit ng hapon sa istasyon ng pulis, natanggap ni Major de la Cruz ang video mula sa litratista. Sa isang bahagi ng video, nakuha mula sa gilid ng entablado, malinaw na nakikita ang isang lalaking nakaitim na jacket na nakatayo malapit sa hagdan. Nakatakip ang kanyang mukha ng face mask. Ilang segundo lang siyang nahagip ng kamera, ngunit sapat na para ipakita na ang tingin ng lalaki ay laging nakatuon sa ikalawang palapag kung nasaan ang silid ng bagong kasal. Nang i-zoom ni De La Cruz ang imahe, nakita niya ang isang madilim na mansa sa manggas ng jacket, parang tuyong dugo. Inutusan niya ang kanyang team na hanapin ang mga recording mula sa mga gigi sa paligid. Baka may kamera sa bahay ng kapitbahay na nakakuha sa pagdating o pag-alis ng lalaki. Sigurado siyang kahit gaano kaingat ang salarin, walang krimen na perpekto. Laging may maliit na bakas na naiiwan. Pagsapit ng gabi, muling kinausap ni De La Cruz si Marco. Pagod ang mukha ng binata, ngunit sinubukan niyang sagutin ang bawat tanong. Nang marinig ang pangalan ni David, nanigas ang kanyang katawan. Inamin niyang may kaunti siyang alam tungkol sa nakaraan ng kanyang asawa sa lalaking iyon. Ayaw niyang pag-usapan dahil nirerespeto niya ang damdamin ni Angela.
Ngunit, alam niyang hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Isinulat lahat ni Major de la Cruz sa kanyang tala. Alam niyang lalong lumilinaw ang direksyon ng investigasyon. Ang pagpatay na ito ay hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pagnanakaw. Ito ay paghihiganti na lumago mula sa pag-ibig na naging lason. Nang gabing iyon, sa silid ng investigasyon, ang isang malaking whiteboard ay puno ng mga litrato at tala. Sa gitna nito, may isang pangalan na ngayon ay binilugan ng pulang tinta, David. Sa ilalim nito, nakasulat sa sulat kamay ni Major de la Cruz. Isang maikli ngunit nakakakilabot na dahilan, pag-ibig na naging puot. Sa labas ng opisina, umuulan pa rin at sa bahay na ngayon ay tahimik, nagsindi si Aling Soledad ng isang bagong kandila sa harap ng litrato ni Angela. Ang maliit na liwanag ay nanginginig sa ihip ng hangin, na tila isang saksi sa panalangin ng isang ina na naniniwala pa ring darating ang katotohanan, kahit huli na. Kinabukasan, kulay abo ang langit ng Antipolo. Ang manipis na hamog ay nakabitin sa mga puno na nagpapalungkot sa kapaligiran sa bahay ni Aling Soledad. Sa bakuran, may mga natirang bulaklak pa mula sa pista na nagkala. Ang mga talulot ng sampagita ay dumikit sa basang lupa. Hindi pa inaalis ang police line. Walang pinapayagang pumasok maliban sa mga pulis. Dumating si Major de la Cruz ng mas maaga kaysa karaniwan. Dala niya ang isang tasa ng itim na kape na hindi pa niya naiinom mula madaling araw. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Alam niyang ang araw na ito ay maaaring magdala ng mahalagang sagot. Isang tauhan ng soko na dumating mula sa Camp Crame kagabi ay natapos ng suriin ang bawat sulok ng silid. May isang bagay silang natagpuan na nakatago sa ilalim ng isang maliit na mesa malapit sa kama. Isang maliit na kutsilyo na may dilaw na plastik na hawakan. Puno pa rin ito ng mga tuyong mansa ng dugo. Matagal na tinitigan ni De La Cruz ang bagay na iyon sa loob ng isang transparent na plastic bag. Maliit ito, hindi mas mahaba sa palad ng isang tao, ngunit napakatalim. Ang ganitong uri ng kutsilyo ay karaniwang ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Tinanong niya si Aling Soledad kung ang bagay na iyon ay mula sa kanilang kusina. Tinitigan siya ng matanda na may mamasa-masang mata at dahan-dahang umiling. Sigurado siyang lahat ng kutsilyo sa kanyang kusina ay gawa sa kahoy at lumang bakal. Walang kahit isa na kamukha nito. Dahan-dahang tumango si De La Cruz. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang hindi magandang konklusyon. Kung ang kutsilyo ay hindi pag-aari ng biktima, ibig sabihin ay dinala ito ng salarin. Ang pagpatay na ito ay hindi biglaan, kundi pinlano ng may malamig na puso. Isinulat niya sa kanyang kwaderno na nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit na sinusubukan niyang kontrolin. Sa labas ng bahay, nagkukumpulan ang ilang kapitbahay, nagbubulungan habang nakatingin sa pinto. Ang pangalan ni Angela ay binabanggit pa rin na para bang hindi sila makapaniwalang ang isang dalagang kasing bait at kasing hinhin niya ay mamamatay sa ganitong paraan. Dumating si Lani na may dalang dermos ng tsaa para sa mga pulis. Dahan-dahan siyang naglakad, pula pa rin ang kanyang mga mata. Nang makita si Major de la Cruz, yumuko siya ng may paggalang at sinabing handa siyang tumulong kung kailangan. Nagpasalamat si de la Cruz at tinanong kung nakita na ba ni Lani ang ganoong kutsilyo. Matagal na tinitigan ni Lani ang bagay sa plastic bag bago umiling. Sinabi niyang hindi kailanman bumili o nagdala si Angela ng ganoong bagay. Bihira pa nga itong pumunta sa kusina dahil karamihan ng oras niya ay ginugugol sa pagtatrabaho. Ang sagot na iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni De La Cruz na dinala ng salarin ang sarili niyang sandata, marahil ay inihanda na bago pa man ang araw ng kasal. Pagsapit ng tanghali, inabot ng soko ang paunang resulta ng pagsusuri. Ang kutsilyo ay may malabong fingerprint. Karamihan ay nabura na, ngunit may maliit na bakas pa sa hawakan na hindi pa nawawala. Nakahanap din sila ng kaunting tissue ng balat sa gilid ng talim. Marahil ay mula sa daliri ng salarin na nadulas. Ang maliit na ebidensyang iyon ay sapat na para utusan ni De La Cruz ang mas malalim na pagsusuri sa laboratorio sa Camp Crame. Alam niyang ang resulta ay magdadala ng pangalan ng isang tao. Sa sala, nakaupo si Aling Soledad habang yakap ang litrato ni Angela. Tinitigan niya si De La Cruz nang may mga matang puno ng luha. Wala siyang sinabi,
umaasa lamang sa pamamagitan ng kanyang tingin na mahahanap ng pulisya ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Lumapit si De La Cruz at marahang nagsalita, hinihiling sa ina na maniwala na bawat bakas ay magtuturo sa kanila sa salarin. Pagsapit ng hapon, tumayo si De La Cruz sa harap ng silid na ngayon ay isang piping saksi sa trahedya. Tinitigan niya ang sahig na nalinis na mula sa mga mansa ng dugo. Sa katahimikan, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Alam niyang ang taong gumawa nito ay hindi lamang itinulak ng bigla ang galit. Dumating ang taong iyon na mailayuning manira, may dalang gamit para pumatay, at nag-iwan ng maliliit na bakas na tila hinahamon ang mundo na hanapin siya. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Mabigat ang mga hakbang ni De La Cruz palabas ng bahay. Tinitigan niya ang basang bakuran at marahang sinabi sa kanyang mga tauhan na ang kasong ito ay hindi na lamang isang pagpatay, kundi isang mensahe mula sa isang taong gustong maalala sa pamamagitan ng kanyang kalupitan. Nang gabing iyon sa istasyon ng pulis, tinitigan ni De La Cruz ang litrato ni Angela sa whiteboard. Sa tabi nito ay nakadikit na ang litrato ng maliit na kutsilyo. Dalawang bagay na hindi dapat magkaugnay, ngunit ngayon ay pinag-ugnay ng isang malupit na tadhana. Tinitigan niya ang isang maliit na tala sa ilalim ng litrato. Sarili niyang sulat, simple, ngunit nakakakilabot. Dinala ang kutsilyo mula sa labas. Alam ng salarin ang kanyang ginagawa. Hindi ito aksidente, ito ay intensyon. Sa bahay na tahimik, nagdarasal si Aling Soledad sa silid ni Angela. Ang kanyang dasal ay mahina, humahalo sa tunog ng ulan na tumutulo sa bubong. Nangako siya sa Diyos na hindi siya susuko hanggat hindi natatagpuan ang katotohanan. Nanginginig ang kandila sa harap ng litrato ni Angela, maliit ang apoy nito, ngunit nananatiling buhay tulad ng pag-asang tumatangging mamatay sa puso ng isang ina. Lumipas ang mga araw, ngunit ang kapaligiran sa bahay ni Aling Soledad ay nababalot pa rin ng kalungkutan. Nalanta na ang mga bulaklak sa bakuran, at ang amoy ng insenso sa sala ay nagdagdag sa bigat ng pakiramdam. Mula nang mawala si Angela, tila nawala ng hininga ang bahay. Maging ang mga maya na dati dumadapo sa bintana ay ayaw nang dumating. Dumating si Major De La Cruz ng umagang iyon na may seryosong mukha. Dala niya ang isang folder na naglalaman ng resulta ng pagsusuri sa kutsilyo mula sa laboratorio ng Mula sa pagsusuri, natagpuan ang isang fingerprint ng estranghero na hindi tumutugma sa sinuman sa pamilya ng biktima. Karamihan sa fingerprint ay kupas na, ngunit sapat na malinaw para ikumpara sa data ng pulisya. Ang pangalang lumabas mula sa sistema ay nagpabigat sa dibdib ni De La Cruz. Ang fingerprint ay tumugma sa lumang data ng isang taong nagngangalang David Reyes, isang dating estudyante mula sa Maynila na minsan nang naiulat sa isang maliit na kaso ng pananakit ilang taon na ang nakalipas. Bagamat itinigil ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya, muling lumitaw ang pangalang iyon na parang isang lumang sugat na hindi pa gumagaling. Umupo si De La Cruz sa sala at binuksan ang kanyang lumang kwaderno. Binasa niyang muli ang lahat ng testimonya. Lahat ay tumuturo sa isang bagay. May mahirap na nakaraan si Angela sa isang lalaking nagngangalang David. Hindi lang siya matigas ang ulo, kundi seloso rin at mahirap tanggapin ang paghihiwalay. Para makasiguro, muling kinausap ni De La Cruz si Lani. Dala ng dalaga ang isang folder na may ilang lumang litrato ni Angela. Sa mga iyon, may isang litrato na kuha noong kolehiyo pa sila. Sa litrato, nakangiti si Angela habang nakatayo sa tabi ng isang ilog. Sa tabi niya, nakatayo ang isang payat na lalaki na may matalim na tingin. Matagal na tinitigan ni Lani ang litrato bago ito ibinigay kay De La Cruz. Sinabi niya sa mahinang boses na ang lalaki sa tabi ni Angela ay si David. Pagkatapos ay nagkwento si Lani, nagkakilala sina Angela at David sa campus noong pareho silang aktibo sa isang organisasyon. Mukhang mabait si David sa simula, masipag tumulong at maalaga. Pero habang tumatagal, lumabas ang tunay niyang ugali. Madali siyang magalit, seloso sa sinumang kumausap kay Angela. Minsan pa nga ay pumunta siya sa opisina ni Angela para lang tiyakin na hindi siya nakikipag-usap sa mga kasamahan niyang lalaki. Huminto sandali si Lani, pinipigilan ang luhang malapit ng tumulo. Sinabi niyang 2 taon na ang nakalipas, tinapos ni Angela ang relasyon nila dahil hindi na niya matiis ang ugali nito.
Mula noon, madalas magpadala si David ng mga mensaheng puno ng galit, sinasabing pinagtaksilan siya. Ilang beses siyang pumunta sa bahay, nagmamakaawang bumalik si Angela, tapos ay magagalit kapag tinanggihan. Isang gabi pa nga tumayo siya sa harap ng gate at sumigaw, na ikinatakot ni Aling Soledad at kinailangan pang tumawag ng kapitbahay para pakalmahin siya. Maingat na isinulat ni De La Cruz ang lahat. Nakikita niya ang parehong pattern sa mga kasong nahawakan na niya. Kapag ang pag-ibig ay naging galit, nawawala ang lohika at ang tao ay maaaring maging pinakadelikadong nilalang. Matapos kausapin si Lani, pinuntahan ni De La Cruz ang kapitan ng barangay para magtanong patungkol kay David. Nalaman niyang lumipat na si David mula sa lugar na iyon, halos 1 taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Mag-isa siyang naninirahan matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Bumalik si De La Cruz sa kanyang sasakyan, nakatingin sa labas. Kulay abo ang langit ng Antipolo ng hapong iyon na tila nagtatago ng isang sikretong hindi pa nalulutas. Alam niyang ang susunod na hakbang ay hanapin si David. Ngunit ang paghahanap sa isang taong 1 taon nang nawawala ay hindi madali. Samantala, sa bahay, muling naalala ni Aling Soledad ang nakaraan ng kanyang anak. Nakaupo siya sa silid ni Angela na amoy pulbos at pabango pa rin. Binuksan niya ang isang maliit na kahon sa tokador at natagpuan ang isang maliit na kwadernong kulay rosas. Sa loob, nakasulat ang mga maikling pangungusap sa sulat kamay ni Angela. Gusto kong mabuhay ng payapa, malayo sa away, malayo sa takot. Gusto kong magsimula ng bagong buhay. Kung sakaling hindi ako makapagkwento kaninuman, sana ialam ng Diyos na lumaban ako. Tumulo ang luha ni Aling Soledad sa pahina. Niyakap niya ang maliit na kwaderno na parang niyakap ang kanyang anak. Sa labas ng silid, nakatayo si Lani sa may pintuan, pinagmamasdan ang eksena ng may pusong durog. Pagsapit ng gabi, bumalik si De La Cruz sa opisina na may mabigat na hakbang. Tinitigan niya ang litrato ni Angela sa whiteboard. Sa tabi nito ay nakadikit na ang litrato ni David Reyes. 2 mukha na dating magkasamang nakangiti ay ngayon ay pinag-ugnay ng trahedya. Sa ilalim ng litrato ni David, isinulat ni De La Cruz, gamit ang itim na marker, ang isang maikling pangungusap, motibo malamang ay nagmula sa tinanggihang pag-ibig at lumang sama ng loob. Matagal niyang tinitigan ang sulat. Dahan-dahang bumuhos ang ulan sa labas ng bintana, lumilikha ng tunog na parang bulong. Sa kanyang puso, alam ni De La Cruz na nagsisimula ng mabuksan ang daan patungo sa katotohanan. Ngunit alam din niyang ang katotohanang iyon ay hindi darating nang hindi mag-aalay ng mas marami pang luha. Umaga na, malamig pa rin ang hangin sa Antipolo. Ang hamog ay nakatakip sa bahagi ng daan patungong Maynila. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng isang lumang apartment sa isang siksikang lugar sa Quezon City. Ang pintura ng dingding ay natuklap na at ang harapan ay puno ng mga nakatambak na gamit. Sa harap ng isang pinto, may nakasulat na apelyidong Reyes. Bumaba si Major De La Cruz mula sa sasakyan, tinitigan ang tahimik na lugar ng may mabigat na damdamin. Kumatok siya ng ilang beses, ngunit walang sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang babae mula sa kabilang pinto ang lumabas. Sinabi niyang matagal nang walang nakatira sa unit na iyon. Ang huling nakita niyang umalis ay isang binatang nagngangalang David, halos 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit noong umaga ng kasal, nakita niya itong lumabas na may dalang maliit na backpack at itim na jacket. Mula noon, wala nang nakakita sa kanya. Maingat na tinitigan ni De La Cruz ang babae at nagtanong, saan po siya nagpunta? Sumagot ang babae na hindi niya alam, ngunit nag-book si David ng isang motorsiklo bandang 9:00 ng umaga. Mula sa maikling pag-uusap sa driver, narinig niyang nagpahatid si David sa Araneta Center Bus Terminal. Itinala ni De La Cruz ang impormasyon at nagpasalamat bago umalis. Agad na nagtungo ang team sa Cubao. Maingay at magulo ang terminal. Tinulungan sila ng mga security guard na suriin ang mga G3 recording. Sa isang recording bandang 9:20, nakita ang isang lalaking nakaitim na jacket at asul na face mask na mabilis na naglalakad. Determinado ang kanyang mga hakbang, nakatakip ang mukha. Ilang minuto ang lumipas, sumakay siya sa isang bus patungong Batangas. Matagal na tinitigan ni De La Cruz ang screen.
Alam niyang ang lalaking iyon ay si David. Ang kilos ng kanyang katawan ay pareho sa lalaking nakita sa video ng kasal. Agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya ng Batangas para humingi ng tulong. Samantala, sa istasyon ng pulis sa Antipolo, dumating si Lani na may dalang ilang personal na dokumento ni Angela. Sinabi niyang sa mga papel sa mesa ni Angela, natagpuan niya ang isang lumang sulat mula kay David. Ang sulat ay hindi naglalaman ng banta, kundi ng mga emosyon at pagsisisi. Isinulat ni David na wasak ang kanyang buhay mula nang umalis si Angela at hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Tinapos niya ang sulat sa isang pangungusap na nagpakilabot kay De La Cruz, balang araw ay pagtatagpuin niya muli ang kanilang mga sarili sa isang lugar na walang hanggan. Matagal na tinitigan ni De La Cruz ang sulat, nararamdaman kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng isang taong nawalan ng kontrol sa sarili. Alam niyang kapag ang pag-ibig ay naging obsesyon, nawawala ang hangganan sa pagitan ng pagmamahal at puot. Agad na nagulat ang mga pulis sa Batangas na ang bus na sinakyan ni David ay dumating sa terminal ng Batangas City ng tanghali ng parehong araw. Mula sa kikili, nakita siyang bumaba at naglakad patungo sa pantalan. Pagkatapos noon, nawala na ang kanyang bakas. Walang data ng pagbili ng tiket sa kanyang pangalan. Walang hotel na nagtala ng kanyang pagkakakilanlan. Naglaho siya na parang bula. Tinitigan ni De La Cruz ang isang malaking mapa sa dingding ng kanyang opisina. Ang pulang linya mula Antipolo patungong Batangas ay naging isang malinaw na bakas ng pagtakas. Alam niyang hindi magtatagal si David sa Batangas. Ang taong hinahabol ng konsensya ay laging gustong pumunta sa pinakamalayong lugar. Nagbigay siya ng utos na lahat ng checkpoint sa Southern Luzon ay magbantay sa mga bus at barko patungong Visayas. Nang hapong iyon, umulan sa bakuran ng istasyon. Tumingin si De La Cruz sa makulimlim na langit. Naalala niya ang mukha ni Aling Soledad na matyagang naghihintay, hawak ang litrato ng anak at nagdarasal na lumabas ang katotohanan. Alam niyang mabilis ang oras at bawat oras na lumilipas ay maaaring maging pagkakataon para kay David na maglaho magpakailanman. Pagsapit ng gabi, isang bagong ulat ang dumating. Isang tindero sa pantalan ang nagsabing nakausap niya ang isang balisang binatang nakaitim na jacket at asul na face mask. Bumili ito ng tubig at nagtanong kung may barko patungong Cebu. Sinabi ng tindero na wala ng biyahe at mukhang nadismaya ang lalaki bago nagmamadaling umalis. Ipinikit ni De La Cruz ang kanyang mga mata, sinusubukang buuin muli ang mga piraso ng puzzle. Bawat hakbang ni David ay naglalayo sa kanila, ngunit kasabay nito ay naglalapit din sa pagtatapos ng madilim na paglalakbay na ito. Alam niyang ang ganitong pagtakas ay hindi magtatagal. Ang takot at konsensya sa huli ay magpapatid sa isang tao. Sa bahay, nagsisindi pa rin si Aling Soledad ng kandila sa harap ng litrato ni Angela. Gabi-gabi, pareho ang kanyang panalangin na mahuli na ang kumuha sa buhay ng kanyang anak para matahimik na ang kaluluwa nito. Ang liwanag ng kandila ay marahang nanginginig na tila sumasagot na malapit na ang oras ng katotohanan. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon sa Batangas City. Ang mga ilaw sa kalsada ay malabo sa basang aspalto. Sa isang maliit na police outpost malapit sa pantalan, nakatayo si Major De La Cruz na may suot na kulay abong kapote. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Nakatanggap siya ng ulat na isang lalaking may pagkakahawig kay David ang nakitang sumakay ng bus patungong Kanluran. Ngunit sinabi ng isa pang saksi na bumaba ito sa gitna ng daan. Lahat ng impormasyon ay tumuturo sa isang posibilidad, nasa Batangas pa rin si David. Kumalat ang mga pulis. Ang ilan ay nagsuri sa terminal, habang ang iba ay naghanap sa mga murang hotel sa paligid. Hawak ni De La Cruz ang isang cellphone na may litrato ni David. Matagal niyang tinitigan ang mukha na ngayon ay naging isang madilim na anino sa likod ng trahedya sa Antipolo. Sa Batangas City Grand Terminal, abala pa rin ang mga tao kahit gabi na. Ang mga pulis na nakasibilyan ay nagpanggap ng mga pasahero. Si De La Cruz ay piniling tumayo malapit sa gate ng mga papaalis na bus. Sinusuri niya ang bawat taong dumadaan. Alam niyang matalino at tuso si David. Ngunit ang taong hinahabol ng takot ay madalas gumawa ng maliliit na pagkakamali. Mabagal ang takbo ng oras. Hanggang sa hating gabi, isang driver ng bus ang lumapit sa mga pulis.
Sinabi niyang ilang oras na ang nakalipas, isang balisang pasahero ang humingi ng tiket patungong Mindoro, ngunit biglang kinansela ito nang makarinig ng sirena ng pulis. Bumaba ito at nawala sa mga saradong tindahan. Agad na tumakbo si De La Cruz sa direksyong sinabi ng driver. Tinahak niya ang isang makipot na eskinita sa likod ng terminal. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang anino ng isang taong mabilis na naglalakad. Nakaitim na jacket at apurado ang mga hakbang. Sumenya si De La Cruz sa dalawang kasama niya. Tahimik silang lumapit. Nang ilang metro na lang ang layo, marahang tinawag ni De La Cruz ang pangalan ni David. Huminto ang lalaki, lumingon na may mabangis na mga mata. Nagtama ang kanilang mga tingin at pagkatapos ay tumakbo ito ng buong lakas. Umalingaungaw ang tunog ng mga yabag sa basang eskinita. Sumigaw ang mga pulis. Hinabol siya ni De La Cruz. Mabigat ang kanyang hininga. Tumakbo si David sa isang maliit na palengke na sarado na. Ngunit masyado nang malapit si De La Cruz. Sa isang talon, nahawakan niya ang braso ni David. Pareho silang bumagsak sa maputik na lupa. Nagpambuno sila. Puno ng takot at galit ang mga mata ni David. Pinigilan siya ni De La Cruz ng buong lakas habang sumisigaw ng tulong. Dumating ang dalawang pulis at pinusasan si David. Nanginginig ang katawan ng lalaki, basang-basa ng ulan at luha ang mukha. Dahan-dahang tumayo si De La Cruz, tinitigan ang lalaking nakagapos na ngayon. Pagkatapos ay lumapit siya at nagtanong sa malalim na boses, "Bakit mo ginawa ang lahat ng ito?" Hindi sumagot si David. Yumuko siya, nanginginig ang mga balikat. Pagkatapos, sa isang mahinang boses, sinabi niyang hindi niya planong pumatay, gusto niya lang makipag-usap, ngunit kinain siya ng galit. Umiyak siya, paos ang boses, sinasabing nang makita niyang suot ni Angela ang puting bestida, nawasak ang kanyang puso at nagdilim ang kanyang isipan. Ipinikit ni De La Cruz ang kanyang mga mata. Sumenyas siyang dalhin si David sa sasakyan. Sa biyahe, tahimik ang lahat. Tumingin si De La Cruz sa labas, sa mga ilaw na humahaba sa basang aspalto. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ni Aling Soledad. Ang mukha ng isang inang nawalan ng lahat, ngunit nananatiling kumakapit sa pag-asang darating ang katotohanan. Nang huminto ang sasakyan sa istasyon ng pulis, lumabas si De La Cruz. Tumingin siya sa langit na umuulan pa rin. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kaso. Ang pagkakahuli ay simula pa lamang. Mayroon pang pag-amin, may mga sugat pang kailangang pagalingin ng katotohanan. Sa selda, tahimik na nakaupo si David. Hindi na siya tumitingin kaninuman, bumubulong lamang na nagsisisi siya. Matagal siyang tinitigan ni De La Cruz at sinabing hindi maibabalik ng pagsisisi ang buhay na nawala. Sa labas, tumila na ang ulan. Malamig at tahimik ang hangin. Naglakad si De La Cruz palabas, nangangako sa sarili na babalik agad sa Antipolo para ihatid ang balita kay Aling Soledad upang ang mahabang panalangin ng isang inang hindi sumuko ay sa wakas ay masagot na. Umaga na, mabigat at mahalumigmig ang hangin sa Batangas. Sa silid ng interogasyon, tumagos ang sikat ng araw sa isang malabong bintana. Sa gitna ng silid, nakaupo si David, nakaposas ang mga kamay sa mesa. Maputla ang kanyang mukha, magulo ang buhok, at walang laman ang mga mata. Sa harap niya, nakaupo si Major De La Cruz, kasama ang dalawang investigador. Binuksan ni De La Cruz ang folder ng kaso. Nandoon ang mga litrato ng crime scene, mga key recording, at mga testimonya. Tinitigan niya si David ng may kahinahunan. Nagsimulang magsalita si David sa mahina at paos na boses. Sinabi niyang hindi niya alam kung saan magsisimula. Inamin niyang mahal niya si Angela, ngunit ang pag-ibig na iyon ay dahan-dahang naging isang bagay na nakakatakot. Hindi pinutol ni De La Cruz ang kanyang pagsasalita. Hinayaan niyang lumabas ang bawat salita. Nagsimulang ikwento ni David ang lahat. Naulila siya ng bata pa at mag-isang namuhay. Ang presensya ni Angela ang nagbigay sa kanya ng halaga. Ngunit ang pag-ibig na dapat sana'y maganda ay naging takot sa pagkawala. Nagsimula siyang magbawal, magkontrol at maghinala. Alam niyang mali siya, ngunit hindi niya mapigilan. Nang tapusin ni Angela ang kanilang relasyon, gumuho ang mundo ni David. Sinubukan niyang magbago.
Ngunit sa tuwing nakikita niyang mas masaya si Angela nang wala siya, lalo siyang nakakaramdam ng pagiging maliit at walang halaga. Nang malaman niyang ikakasal na si Angela, nawalan siya ng kontrol sa isip. Sinabi niyang pumunta siya sa kasal hindi para pumatay. Gusto niya lang makita si Angela sa huling pagkakataon, humingi ng tawad. Ngunit nang makita niyang suot ni Angela ang puting bestida at nakangiti sa tabi ng ibang lalaki, sumabog ang galit na matagal na niyang kinimkim. Nawala ang lahat sa kanyang isipan at ang natira na lang ay galit at pagkadismaya. Yumuko si David. Sinabi niyang ang kutsilyong dala niya ay para lang manakot. Ngunit nang sumigaw si Angela sa takot at sinubukang tumakbo, naramdaman niyang tinanggihan siya muli. Kinuha ng galit ang kontrol at hindi niya namalayang nagawa niya ang isang bagay na hindi mapapatawad. Huminto siya, tumulo ang kanyang mga luha sa mesa. Inamin niyang matapos ang lahat, nataranta siya. Naghugas siya ng kamay sa banyo, itinapon ang kutsilyo, at lumabas sa gitna ng karamihan ng walang direksyon. Ang mukha ni Angela ay laging nasa isip niya. Hindi siya natulog ng 2 araw. Naririnig niya ang boses ni Angela sa kanyang isipan. Ang malambing na boses na dati nagpapakalma sa kanya ay naging isang sigaw na bumabagabag sa kanya. Nakinig si De La Cruz. Alam niyang hindi nagsisinungaling si David, ngunit alam din niyang hindi mabubura ng pagsisisi ang kasalanan. Sinabi ni David na alam niyang darating ang mga pulis. Hindi niya planong tumakas ng malayo. Gusto niya lang matapos ang lahat. Gusto niyang aminin ang lahat para matahimik na ang kaluluwa ni Angela. Tinitigan ni De La Cruz ang mukha ni David at marahang sinabi na ang tinatawag niyang pag-ibig ay hindi pagmamahal, kundi takot at pagkamakasarili na bumulag sa kanya. Dahan-dahang tumango si David at sumagot na alam na niya iyon, ngunit huli na ang lahat. Binigyan ni De La Cruz si David ng papel at panulat. Hiniling niyang isulat ang buong pag-amin. Bawat pangungusap na isinulat ni David ay tila sumusugat sa sarili niyang puso. Isinulat niya kung paano siya nagplano, kung paano naging puot ang damdamin, at kung paano siya nagsisi. Nang matapos, binasa ito ni De La Cruz. Lahat ng detalye ay tumugma sa ebidensya. Walang duda, si David ang nag-iisang salarin. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si De La Cruz sa kanyang opisina. Tinitigan niya ang litrato ni Angela sa whiteboard. Sa labas, narinig ang tawag para sa pagdarasal. Bumulong siya sa kanyang sarili na sana ay matahimik na ang kaluluwa ni Angela, dahil ang kumuha sa kanyang buhay ay umamin na. Sa selda, nakaupo si David. Hindi na siya umiiyak. Dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga labi, nagdarasal sa halos hindi marinig na boses. Mahaba at tahimik ang gabi. Tila ang langit ay nakikidalamhati sa pag-ibig na naging isang malagim na trahedya. Umaga na, kulay abo ang langit ng Antipolo. Daan-daang tao ang nagtipon sa labas ng Hall of Justice. Ang kaso ni Angela Reyes ay yumanig sa puso ng marami. Sa loob ng korte, tahimik ang lahat. Sa pinakaunang hilera, nakaupo si Aling Soledad na nakaitim na bestida. Yakap niya ang litrato ni Angela. Mukha siyang mas matanda na. Katabi niya si Marco na nakatingin ng diretsyo. Nang bumukas ang pinto, pumasok si David na may dalang 2 gwardiya. Yumuko siya, mas payat na ngayon. Nagsimula ang paglilitis. Binasa ng piskal ang mga sakdal. Detalyado niyang ipinaliwanag kung paano pumunta si David sa kasal, may dalang kutsilyo at pinatay si Angela. Sa bawat salita, lalong yumuyuko si Aling Soledad. Nang pagkakataon na niya, tumayo si David. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw. Inamin niya ang lahat. Sinabi niyang nagsisisi siya, na gabi-gabi siyang binabagabag ng mukha ni Angela, at hindi siya humihingi ng kapatawaran. Umaasa lang siyang balang araw ay makahanap ng kapayapaan ang pamilya ni Angela. Hiniling ng piskal ang pinakamabigat na parusa. Sinabi niyang ang ginawa ni David ay hindi lang malupit, kundi sinadya. Dumating siya sa pista na may masamang intensyon. Sinubukan siyang ipagtanggol ng kanyang abogado, sinasabing may problema sa pag-iisip si David. Ngunit walang saysay ang mga salitang iyon sa harap ng pamilyang nawalan ng lahat. Nang bigyan ng huling pagkakataon, lumingon si David kina Aling Soledad at Marco. Dahan-dahan siyang lumuhod.
Sinabi niyang alam niyang walang salita ng paumanhin ang makapaghihilom sa ganitong sugat. Gusto niya lang sabihin na gabi-gabi siyang nagdarasal na bigyan ng Diyos si Angela ng pinakamagandang lugar at bigyan ng lakas ang mga naiwan. Walang sumagot. Naging tahimik muli ang korte. Nag-usap ang mga hukom. Pagbalik nila, tumayo ang lahat. Binasa ng hukom ang hatol. Dahil sa mga ebidensya at pag-amin, hinatulan si David Reyes na nagkasala sa salang murder. Ang parusa ay habambuhay na pagkabilanggo. Nagkagulo ang korte. Ang ilan ay sumigaw, ang iba ay umiyak. Ipinikit ni David ang kanyang mga mata nang hina ang katawan. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Aling Soledad. Hindi luha ng kasiyahan, kundi luha ng pagod at bighati. Pumukpok ng 3 beses ang hukom. Tapos na ang paglilitis. Sa labas, umuulan. Si Major de la Cruz ay nakatayo pa rin, nakatingin sa kulay abong langit. Alam niyang naibigay na ang hustisya. Ngunit sa kanyang puso, alam din niyang walang hatol ang makapagbabalik sa buhay na nawala. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, pinagmamasdan mula sa malayo si Aling Soledad na mabagal na umaalis. Yumuko si De La Cruz at tahimik na nagdasal na sana itunay na makamit ni Angela ang kapayapaan at sana'y balang araw ay muling makangiti ang kanyang ina, kahit kaunti lang. Ilang buwan na ang lumipas. Dahan-dahang bumalik sa normal ang Antipolo. Ngunit para sa 2 pamilyang nasangkot, tila huminto ang oras. Sa maliit na bahay sa dulo ng kalye, namumuhay pa rin si Aling Soledad sa katahimikan. Tuwing umaga, nakaupo siya sa beranda, tinitingnan ang hardin ng mga rosas na dating inaalagaan ni Angela. Madalas niyang kausapin ang litrato ng anak, nagkukwento na parang nandoon pa rin ito. Si Marco naman ay piniling manirahan sa bahay ng kanyang mga magulang. Bihira siyang lumabas. Tuwing gabi, nakatingin siya sa langit at bumubulong na mahal pa rin niya si Angela, kahit sa panalangin na lang niya ito maipaparating. Samantala, sa loob ng bilangguan, namumuhay si David sa kalungkutan. Hindi siya gaanong nakikipag-usap. Madalas siyang nagbabasa ng isang maliit na aklat dasalan. Isang araw, dinalaw siya ni Major de la Cruz. Ibinigay ni David ang isang liham na para kay Aling Soledad. Nag-atubili si De La Cruz, ngunit dinala pa rin niya ito. Nang iabot niya ang sulat, matagal itong tinitigan ni Aling Soledad, nanginginig ang mga kamay. Nang gabing iyon, binuksan niya ang sulat. Maayos ang sulat ni David, ngunit mabibigat ang mga guhit. Sa sulat, humingi siya ng tawad hindi para sa kanyang sarili, kundi para aminin na gabi-gabi niyang napapanaginipan si Angela. Sa panaginip, nakangiti si Angela at papalayo, laging papalayo. Isinulat ni David na marahil iyon ang kanyang parusa, na habang buhay siyang mabubuhay sa pagsisisi. Tinapos niya ang sulat sa pagsasabing gusto niya lang malaman ni Aling Soledad na nagsisisi siya ng higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Binasa ni Aling Soledad ang sulat nang hindi umiiyak. Tumingin lang siya sa langit. Sa kanyang puso, alam niyang walang sapat na paumanhin. Ngunit alam din niyang hindi mapapanatag si Angela kung mananatili ang puot. Inilagay niya ang sulat sa tabi ng litrato ng anak at nagsindi ng kandila. Mula ng gabing iyon, sinimulan niyang tanggapin ang nangyari. Hindi siya kailanman nagbigkas ng salitang ipatawad, ngunit sa tuwing nagdarasal, idinadagdag niya ang isang maliit na hiling na bigyan ng Diyos ng kapayapaan ang lahat ng kaluluwang naligaw. Naramdaman ni De La Cruz ang ginhawa. Sa kanyang puso, alam niyang ang katotohanang hinahanap ay hindi lamang para magparusa, kundi para maghilom. Nagbago ang panahon, ang mga rosas sa hardin ay muling inalagaan. Tuwing umaga, dinidiligan ito ni Aling Soledad ng may maliit na ngiti. Ang buhay ay hindi kayang burahin ang mga sugat, ngunit maaari itong magpatuloy, dala-dala ang mga alaala na ngayon ay naging panalangin. Dahan-dahang bumaba ang takip-silim sa Antipolo. Umupo si Aling Soledad sa kanyang bangko, pinagmamasdan ang araw na papalubog. Ang hangin ay nagdala ng bango ng mga rosas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang anak na mahilig sa takip-silim. Dati sinabi ni Angela na ang oras sa pagitan ng araw at gabi ang pinakamaganda dahil ipinapakita nito na ang kagandahan ay isinisilang mula sa pagtatagpo ng liwanag at dilim.
Ngayon, sa tuwing sasapit ang takipsilim, nararamdaman ni Aling Soledad na malapit pa rin si Angela, nakatingin sa parehong langit mula sa ibang lugar. Madalas pa ring dumalaw si Major de la Cruz, hindi na para pag-usapan ang kaso, kundi para makipagkwentuhan lang tungkol sa buhay. Sa loob ng bilangguan, si David ay nagpatuloy sa kanyang mga araw. Marami siyang binabasa at isinusulat. Sabi ng mga gwardiya, hindi na siya sumisigaw sa pagtulog. Natutunan niyang tanggapin na ang pagsisisi ay bahagi ng buhay na kailangang pagdaanan hanggang sa huli. Ang mga tao ay nagsimula ng makalimot sa trahedya. Ngunit para sa mga nasangkot, bawat araw ay isang paalala na ang pag-ibig ay maaaring maging biyaya at pagsubok. Ang tunay na pag-ibig, naisip ni De La Cruz, ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi sa pagbibigay ng kalayaan. Hindi na nagsisindi ng kandila si Aling Soledad tuwing gabi. Pinalitan niya ito ng pagtatanim ng mga bagong bulaklak. Bawat usbong ay isang simbolo ng panalangin. Bawat dahon ay isang paalala na ang buhay ay nagpapatuloy. Bago pumasok sa bahay, muli siyang tumingin sa langit. Sinabi niya sa kanyang puso na may natutunan siya sa lahat ng ito. Na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano katagal ang isang tao sa mundo, kundi sa kung gaano kalalim ang bakas ng pagmamahal na kanyang iniwan. Sa kanyang bakuran, nagsimula ng marinig ang mga kuliglig. Dahan-dahang isinara ni Aling Soledad ang pinto at tinitigan ang litrato ni Angela sa dingding. Ang ngiti ng dalaga ay pareho pa rin. Bumulong siya na pinatawad na niya, hindi dahil nakalimutan na niya, kundi dahil sa pagpapatawad lamang niya, tunay na mapapalaya ang lahat. Dahan-dahang bumaba ang gabi, nagdadala ng kapayapaan sa puso ng isang inang nakatawid sa isang mahabang bagyo. At sa likod ng langit